Security preparations para sa nalalapit na anti-corruption rally sa February 25, ating aalamin kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Major Asilo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Yusik Aboy and Sir Joshua, at sa ating mga taga-subaybay. Good afternoon po. Afternoon po. Major, kumusta po ang paghahanda ng NCRPO para sa February 25 anti-corruption rally? Ilan po ang i-deploy natin sa kapulisan dito? Maaga po ang ating paghahanda para sa inaasahang aktibidad sa February 25. Mayroon na po tayong malinaw na operational framework na nakatuon po sa public safety, traffic management, crowd control, intelligence monitoring at emergency response. Sa ngayon po patuloy po yung ating consolidation at final coordination ng deployment, kaya wala pa po tayong inilabas na eksaktong bilang. Gayunpaman makakaasa po ang publiko na sapat at angkop po ang magiging deployment batay po sa sitwasyon sa aktual na araw ng aktibidad. Major Hazel, may natukoy na ba kayong particular na banta or may intelligence reports na tayo na nag-uudyok sa atin na mas magigpit sa paghahanda ngayong February 25? Bilang bahagi po ng ating standard police procedure, ang NCRPO po ay patuloy na nagsasagawa ng intelligence monitoring at threat assessment kaugnay ng mga aktibidad ng may malaking bilang ng kalahok. Sa kasalukuyan po, wala naman po tayong namomonitor na particular na banta sa seguridad. Ngunit ang aming pong paghahanda ay proactive at preventive. Layunin po nito na maagapan ng anumang posibleng insidente at mapanatili po ang kaayusan. Yes, Major, sa mga ganito po kasing rally, minsan hindi maiwasan na may mga minor de edad na sumasali. Ano po yung ginagawa monitoring dito? Na halimbawa, may nahuli na nanggugulo o nananakit ng kapulisan na minor de edad. Paano po ang koordinasyon natin dito? Halimbawa po, meron po tayong iba't iba po kasi yung ating magiging deployment dito sa atin sa mga ganitong pagtitipon. Kung halimbawa po, meron po mga nanggugulo, meron po tayong arresting teams, meron po tayong negotiating teams. So meron po, kumbaga po meron pong kanya-kanyang role na ginagampanan yung ating mga police personnel na nakadeploy sa ganitong mga klase ng mga events or mga aktibidad. Okay. At saan naman po sa inyong assessment, saan po yung mga itinuturing ninyong critical areas na tututukan ng NCRPO sa araw mismo ng rally? Tututok po kami sa mga identified critical strategic areas kaugnay ng aktibidad, particular po sa EDSA corridor, kabilang po yung ating mga convergence at assembly points gaya po ng SM Mall of Asia sa Pasay City at White Plains Avenue sa Quezon City. Bibigyang pansin din po natin ang mga pangunahing intersection, entry at exit points, ganun din po yung mga lugar na may inaasahang mataas na daloy ng sasakyan at mga tao upang matsak ang maayos na daloy ng trapiko, kaligtasan ng publiko, at ganun din po yung ating mabilis na pagtugon sakaling may pangangailangan. Ang deployment po natin ay flexible at situational at i-adjust po natin yan batay sa aktual na kondisyon sa mismong araw ng aktibidad. Major Hazel, given that the PNP is one of the most professional organizations dito sa ating pamahalaan, ano naman yung masasabi nyo doon sa mga nagsasabing overkill sa dami ng police na i-deploy for February 25? Mahalaga pong linawin natin na ang presensya po ng ating kapulisan ay hindi po para manakot or manghimasok, kundi po para magbigay ng seguridad at kapanatagan sa publiko. Ang kapulisan po ng NCRPO ay risk-based deployment. Ang tamang bilang ng pulis sa tamang lugar at sa tamang oras. Mas mainam pong handa kaysa magkulang, lalo na po kung kaligtasan ng publiko ang nakataya. Okay. Major, ano po ang malinaw na direktiba, orientation sa mga pulis na ide-deploy para maiwasan ng karahasan o abuso sa mga kalahok sa rally? Will it still be maximum tolerance? Yes po, patuloy po natin i-implement ang ating maximum tolerance at mahigpit po ang paalala natin sa lahat ng ating i-deploy na personnel na sumunod po sa TNT operational procedures at igalang po natin ang karapatang pantao at ang karapatan sa mapayapang pagtitipon. Ang guiding principles ay maximum tolerance, malinaw na koordinasyon at profesional na pakikitungo. Anumang enforcement action po ay huling opsyon lamang kung sakasakali po na may mga insidente na hindi po inaasahan at ito naman po ay magiging alinsunod sa ating mga ipinapatupad na batas. Major, tumuna naman tayo dito sa Menjola, given the fact that in previous rallies, ito yung medyo pinakamainit na areas na kung saan may malaking naganap. Ano yung mga kondisyon na bago magpatupad ang mas mahigpit na seguridad ang ating PNP? At paano maiwasan naman yung similar incidents happening in Menjola sa February 25?
Ang pagpapatupad po ng mas mahigpit na security measures ay nakabatay po sa actual na sitwasyon sa lugar. Kabilang na po yung dami ng lalahok, yung galaw po ng mga tao, at syempre yung ating resulta ng patuloy natin na ginagawang assessment. Lagi po naming inuuna ang dialogues at pakikipag-ugnayan, at anumang escalation ng security posture po ay ginagawa lamang kung kinakailangan para po mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan po ng lahat. Major, doon sa Menjola kasi, di ba, nung previous rallies, kaya nagkagulo doon, may mga nakamaskara, tsaka pagbabawal ba natin yon na mag-ano ulit sila, mag-hood, mag-maskara, para naman na mapanatili natin kaligtasan sa mga lalahok sa rally na to sa February 25? Sa February 25 po, kung halimbawa man po na magkakaroon ng rally sa area po ng Manila, since meron po silang ordinansa na ipinapatupad, yung ating pong balaklava, talaga pong i-implement po natin yan at ipagbabawal po yung mga nakamask, naka-hood, or yung mga naka-helmet na hindi naman nakamotor. Pero since meron po mga areas na wala pong ordinansang ganito, magkakaroon po siguro kami ng panawagan sa mga dadalo, lalo po yung mga rallyista na pupunta, na wag na lamang po silang magsuot ng mga maskara or yung po mga magko-conceal sa kanilang mga identity, kasi hindi man po sila makakalabag sa kung anumang ordinansa, pero masisita rin po sila dahil yung pag-conceal po nila sa kanilang mga identity ay isa pong kumbaga wala naman pong reason para magtakip kayo ng mukha kung ang gagawin nyo lamang po dito ay isang mapayapang pagtitipon. Okay. Major, ihabol ko lang din, kasi last time na nag-rally, maraming nasirang government properties like mga traffic lights, mga signages na sinira ng mga rallyista. Maglalagay ba tayo ng mga tao dito? Magde-designate tayo ng mga pulis? Yes po, patuloy na yung ating pong deployment ay kasama po din dyan yung magsisecure sa ating mga government properties na nakaraang mga rally, lalo pa po nung September 11 ay nagkaroon po ng mga nasira po yung mga kagamitan, mga CCTV, mga traffic lights dito po sa area ng Manila. So, bukod po sa ating ide-deploy ng mga CDM personnel, meron din po tayong ide-deploy para ensure na yung mga ating mga government properties, maging yung po mga private po na mga establishments ay hindi naman po madadamay sa mga gagawing magtitipon. Okay. Mensahe nyo na lang po, Major, sa publiko upang manatiling mapayapa at ligtas ang nalalapit na anti-corruption rally sa February 25. Ang panawagan po ng NCRPO sa publiko ay makipagtulungan at pairalin po ang disiplina at paggalang sa batas upang maging maayos sa aktibidad. Nais po naming tiyakin na ang aming presensya ay para sa kaligtasan ng lahat, sa mga kalahok, motorista at iba pang mamamayan. Iginagalang po namin ang karapatan sa mapayapang pagtitipon at patuloy po kaming magsisilbi upang mapanatili ang kaayusan at kapanatagan sa buong aktibidad. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng ating NCRPO. Good afternoon po.